Bali nung mga nakaraang taon po, kapag pinag-usapan natin ang mga professionals dito sa Canada, lagi natin binabanggit na they are actually regulated professions. Ibig sabihin na they cannot apply here in Canada unless meron po silang license na galing po dito sa Canada o kaya naman nag-aral o kaya naman po ay kumuha sila ng certification, ano? O kaya naman ay gumawa ng tinatawag nating equivalency para makakuha sila ng certification po dito sa Canada kahit na hindi na po nag-aral. So, ganun po ang karamihang nangyari. At kung halimbawa naman nababalitaan natin noon sa mga kababayan natin, hindi naman ako nag-aral pero nakapasok ako sa profession ito. Parang gano'n. So, kasi nandito na sila. Paano naman po yung mga nasa labas ng Canada? So, yun po yung medyo tricky na question nung mga nakaraang taon na pinag-usapan na natin. Ngayon naman, medyo medyo nag-flip dahil alam natin na sa maraming panahon hindi tumatanggap ang Canada ng mga professionals katulad ng mga teachers, ng mga lawyers, mga engineer nga ay kumbaga parang recently nagkaroon ng pagbabago because of yung tinatawag nating parang regularization sa mga iba't ibang programa, something like that, no? So we'll dig into that. So pag-uusapan po natin ngayon yung paano maging permanente yung kahit na hindi yung sa kung tawagin natin ay foreign skilled workers. Foreign skilled workers sila pero sa professional side, sa profession ng iba't ibang trabaho or ng NOC kung tawagin po natin. So let's dig into that. So Canada's Express Entry System has rolled out exciting updates in 2025, spotlighting a new education category designed to fast-track permanent residency for skilled professionals with experience in 5 eligible occupations. This targeted category aims to fill critical roles in schools, daycare centers, and specialized or institutions across the country. So whether you are an early childhood educator, a secondary school teacher, or an instructor for individuals with disabilities, this could be your key to obtaining Canadian permanent residency. So malinaw po yan, mga teachers, elementary and high school teachers, sa mga teachers po na kailangan sa specialized class, kung tawagin natin, mga disabilities, may mga disabilities, and of course, early childhood educator. Kung kayo po ay nandito, baka pwedeng i-consider po ninyo ngayon ito. Dahil sa mga susunod na panahon, not only teachers, not only early childhood educators, not only instructors sa mga persons with disabilities ang tatanggapin. What I know, magkakaroon base doon sa mga ibang binabasa ko pa para magkakaroon pa ng expansion doon sa mga skilled professionals, no? Sa mga skilled worker, nakafocus tayo ng mga nakaraang taon. Ngayon naman, papaano natin paangatin naman through express entry, yung tinatawag nating mga skilled professionals. So, ibig sabihin, kahit na hindi ka nag-aral dito, as long as makasecure ka ng certification o ng bibigyan natin yung mas detalyado pang pag-uusap patungkol dyan sa kung paano makakuha ng mga certification dito sa Canada at paano kayo makapag-laland sa mga ganitong profession sa mga susunod na panahon po yan. Pag-usapan po natin yan. So what many don't realize is that each National Occupational Classification or NOC code under this category covers multiple job titles, broadening your eligibility chances. In this article, we deconstruct the list of new education occupations for express entry draws and showcase the varied job titles that fall under each NOC code. So, ang titignan nyo pa rin po dito marahil is the NOC code dahil nandoon yung mga job titles at yung mga job list na pwedeng tanggapin batay sa need ng Canada at ng bawat province, depende sa isasabit nila, at syempre may quota din po ito, no? Depende sa invitation to apply na i-flow rate nila at nang sa ganon ay magkaroon ng draw sa mga susunod na panahon sa pamamagitan po ng express entry. Remember, ang pathway po na ito is express entry. So these are the details to help you seize this immigration opportunity. Number 1 po, yung NOC 43-100, elementary and secondary school teacher assistants. Teacher assistant po ito, hindi teachers, no? So, NOC 42203, instructors of persons with disabilities, sa mga disabilities po. And 42202, early childhood educators and assistants po ito, no? 41221, elementary school and kindergarten teachers. And then of course, 41220, that is secondary school teachers. So malinaw po na nakasaad doon sa NOC na mula
daycare teacher, kindergarten teacher hanggang high school teacher po kailangan po sa mga panahon na ito sa pamamagitan ng tinatawag nating invitation to apply. Siyempre, doon sa tinatawag nating express entry. So, ito-draw yung inyong pangalan. Siyempre, mag-apply po kayo, dadaan po kayo sa process ng NOC. Dapat ma-prove po ninyo na meron kayong, siyempre, certification sa trabaho and so on and so forth. Mga documents ninyo, lalapag nyo lahat doon. And of course, kailangan ay meron, siyempre, English exams nandun din po yun. And of course, mapatunayan ninyo na may high score kayo para mapasama po kayo doon sa pool ng invitation. Ano? The new education occupations list for express entry signals an urgent need for education professionals. By targeting these roles, Immigration, Refugees, and Citizenship Canada, IRCC, is opening doors for skilled workers worldwide to contribute to the nation's classrooms and childcare systems. So, whether you're already in Canada or working abroad, this category could fast-track your path to PR in Canada in 2025. The new education occupations list for express entry draws is a game changer for teachers, educators, and support staff eyeing for a future in Canada, of course. With diverse jobs titles under each NOC code, this category broadens your eligibility and offers a clear path to immigration success in 2025. So ibig sabihin, may demand doon sa tinatawag nating regulated professions ng mga teachers, early childhood educators, elementary, high school, and instructors ng mga persons with disabilities. So, ibig sabihin po niyan na yung demand sa inyo ngayon ay nandito. Mataas po, ibig sabihin. Basta, suffice nyo lang po, ma-reach nyo yung tinatawag nating score, mataas ang score sa express entry, mapapasama po kayo sa pool tool ng binanggit na natin. But more importantly ay maglilid po ito sa inyo for permanent residency. And then later, makukuha nyo po yung family nyo pagdating ng panahon. O kaya naman, sa express entry, ang alam po dito ay, hindi po ako express entry, ano? Sa alam ko po dito ay, pwede nyo pong isama yung inyong family kasi sa mga naunang express entry, yung iba express entry sila pero kasama po nila yung kanilang family to live here in Canada. Alright, magandang tanong po ito. Who qualifies for education category in express entry? So, education category po, ano? To be eligible, you need at least 6 months of full-time continuous work experience or equivalent part-time experience within the last 3 years in one of these listed occupations, no? This experience can be gained in Canada or internationally, and you must meet the specific requirements outlined in each express entry draw. Remember that overall, you need at least 1 year of skilled experience in the past 3 years in a single or equivalent in multiple jobs to meet the general eligibility criteria of express entry. So, ganun po, no? 1 year experience within 3 years. Paano na yung mga kababayan natin na 5 years, 10 years na nagtuturo, gusto makarating dito as elementary teachers, high school teachers, for instructor with persons with disabilities, o kaya naman early childhood educators, daycare kung tawagin natin, at nakakuha kayo ng certification, wala. Ito na po yung chance ninyo na makarating dito sa Canada. So, can I get experience outside Canada and still qualify? Sabi po dito, yes, as of March 13, 2025, you can accumulate the required 6 months of experience in eligible occupation, whether inside or outside Canada, and you still qualify for this category. However, keep eye on IRCC updates as eligibility rules may evolve. Yan, kung kayo po ay teacher sa Pilipinas, kung kayo po ay daycare teacher sa Pilipinas, kung kayo po ay may certification sa mga ganito, ibig sabihin, may kaya kayong ipalag in terms of documents niyo, yes, you can apply kahit na po nasa Pilipinas kayo or outside Canada. Basta outside Canada po, you can apply for this position po, no? So, good opportunity to sa mga teachers na kagaya ko, at lalong-lalo na yung may mga double may mga double na profession. Halimbawa sa akin, licensed early childhood educator ako, level 3, at pwede po ako magturo from elementary hanggang or actually from kindergarten up to grade 12. So ganun po ang kung minsan labanan, So, hindi naman po sinasabi natin na kung early childhood educator ka, hindi ka na pwede. Sabi nga doon, pwede ka as long as you have the documents and certifications na nagsasabing ikaw po ay may ganong
skill as professional. So ano pa hinihintay natin? We can try this express entry para po mapasama tayo sa pool. So maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.